Ayan. Grow in grace and in the knowledge of truth. So, yun ang importante, ano? Na nagsisilago tayo sa ating paglakad. Hindi po yung lumalakad minsan ang tendency ay paurong, ano? Amen? Sabi ni Pablo, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I become a man, I put away childish things. Say amen? Kailangan natin ng paglago sa buhay na ito, mga kapatid. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang pag-aaral walang patigyan, ano? Maging ang mga glorified bodies mga kapatid, patuloy pang nakakasalamuha ang Panginoon upang bumahagi ng mga bagay ng Diyos. Karunungan at kaalaman, mga kapatid. Nagkaroon din si Kristo. Hindi ka umot ang amay na nanahanan sa Kanya, alam niya ng lahat ng bagay, di ba? Sabi nga niya maliban na ipahintulot lamang ng Ama. Tama? Amen? So, nandoon sa Kanya. At humahatol siya, di base sa Kanyang sarili, o di base sa katuwiran ng Kanyang Ama. So, yun ang basihan ng mga judgment ng ating Panginoon. Sige po, at habang umuulan, maganda yan, mag-aaral po tayo, makinig po tayo sa salita ng Diyos, at huwag po tayong maiinip, ano? Hindi, lagi natin bubuksan na ating tenga. Sabi nga, grow in grace and in the knowledge of truth. Patuloy po tayo nag-aaral sa buhay na ito. Diyos lamang ang tinatawag nating mayroong omniscience. Ano? Pero sa atin, patuloy tayong nakaka-experience. Patuloy tayong natututo. At depende sa Diyos na walang wakas o walang sukat yung kanyang karunungan at kaalaman. So hanggang eternidad po yun, ano? Kasi ang buhay natin base pa lamang dito sa lupang kinabubuhayan natin, di ba? So, amen? Base pa lamang sa redemption, pero yung mga bagay na malalalim na sciences, yung mga bagay sa kaitaasan, wala na tayong alam dyan puro teorya lang tayo di ba? So, amen? So, sige po, muli tayong yumuko at patuloy tayong mag-aaral sa salita ng Diyos. Manalangin po tayo muna. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapasalamat sa araw na ito, sa mabuting araw na patuloy mong binigay sa amin upang patuloy kami mag-usap-usapan patungkol sa kasakdalan, patungkol sa iyong pagtutuwid, sa iyong mga salita. At ito'y aming tinatanggap na may mga bagay, may kahinaan, may dapat itama sa bawat isa sa amin. Kami nagpapasalamat sapagkat buhay ang iyong mga salita para kami itama at turuan. At hari nawa, Panginoon, ilagay mo sa aming puso ang patuloy na pagpapakumbaba. Dahil sa bagay na ito, kami matututo at lalago sa karunungan at kaalaman na ibinabahagi mo sa amin. Samahan mo kami sa oras na ito, minsan pa amang banal, sa pangalan ng walang hanggang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, na si Yahshua ang aming Messiah. Salamat po, Panginoon. Tayo pagsabing amen. Malinaw niyo ba ako napapakinggan? Malinaw po ba? Yan. So, ayan. Siguro kung makikita lang nila itong ating kalagayan, sabi nga, no? Kasi may mga nag-iisip parang napakayaman natin dito. Actually, pinaghahandaan pa lamang natin, ano?
So, amen? Mabuti nga yung iba, may mga maayos na eh. Maayos na lugar. Maayos na simbahan. Pero sa atin talagang aayusin pa lang. Importante eh. Ang unang ayusin natin eh, yung mga sarili natin. Di ba? Yan ang importante na unang aayusin natin. Dahil sabi nga, pag ginawa natin yan, ang lahat ng bagay ay susunod na lamang. So, ang mahirap, pinasasakdal natin yung mga bagay na nasa paligid natin, pero sarili natin, mga kapatid, malayo sa katotohanan, ano? Kailangan natututo tayo. Tuturuan muna natin ating mga sarili. Dahil kapag ginawa natin yan, sabi nga, seek ye first the kingdom of God. Pag inon natin ang kaharian ng Diyos, ay may tatama ang buhay natin. Yun ang unang-una, di ba? May tatama ang pag-uugali natin, yung isipan natin, may tatama eh. At saka pa lamang susunod yung mga bagay na ninanasa po natin sa buhay na ito. At hindi tayo pababayaan. Napakapalad natin dahil safe yung lugar na kung saan tayo po ay nagtitipon. Hindi, wala ba kayo? Safe tayo? Opo. Safe po tayo sa lugar na ito na malayo po tayo sa mga lindol, sa mga baha. At yung lang, sa spiritual ay malapit tayo sa mga napakaraming nagbubulaan, ano? Di ba? So, yung struggling natin, mga kapatid, na kailangan din naman maging matapang tayo, tumatag tayo, at patuloy po tayong maninindigan. Ha? Huwag tayo mapaghihinaan kung meron mang pagkaminsan mga tao na may kailangan pang paalalahanan, ano? So, talagang ganyan ang buhay. At patuloy tayong nagpapaalalahanan sa isa't isa. Sa gayon, sabi nga na ang opisina hanggang sa marating natin, yung 5 opisina, hanggang sa marating natin yung yung wala nang pagkabahabahagi, ano? Yung maturity na binabagit ni Brother Johnson kanina, ano? So, nagmamatured, lumalaki tayo. Upang hindi na po tayo hahapay-hapay pa. Alam niyo ibig sabihin noon? Pag sinabing hapay-hapay, minsan nga, ministro na, hapay-hapay pa rin eh. Di ba? Si Kristo ay tao. Si Kristo ang Ama. Si Kristo ang tao. Si Kristo ang Ama. Hapay-hapay ang tawag yan. Dahil walang direktang revelasyon na nagmumula sa Ama. There is only one Father. And that is the Father of our Lord and Savior Jesus Christ. Sangayon po tayo? Amen. So, yun lamang ang Ama. At meron namang tagapag-apon sa atin. Tulad na mensahe na natin na nakaraan, ano? Inaampun tayo ng ating Panginoon. Hanggang hindi pa tayo dumarating sa kanyang kalalagayan, mga kapatid. Pero pag narating natin yon, at pagdating sa eternidad, tayo'y mga magkakapatid at ang panganay ay ang ating Panginoon at siya ring tagapagligtas natin. Ating Panginoong Jesucristo, siya yung panganay sa lahat ng mga marami po magkakapatid. So, mapalag tayo. Sabi nga ni Pablo, hindi tayo ikinahiya niya upang tawagin tayong mga kapatid. Nabasa niyo ba yan? Hindi tayo ikinahiya para tawagin tayo mga kapatid. But still, yung mga kailangan natin pangalagaan, ano, yung mga inaampun natin, yung mga mortal people,
na nabubuhay sa panahon na yon. Tayo po yung mga ngalaga sa kanila, no? Patuloy yon. Patuloy tayong may pinangangalagaan sa mundong ito. Nang nilikha tayo ng Panginoon in His image and likeness, kung paano ang Diyos ay may pinangangalagaan, so gayon din ang pagkakalikha sa atin. Tama ba? Ano sabi niya doon sa unang tao? Have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every creeping things and other things, mga kapatid, na may buhay dito sa ibabaw ng lupa. Yun ang trabaho ni Eva at Adan. Tama? Mga laga. So, pag sa eternidad, hindi naman tayo pipwesto doon, mga kapatid, na wala tayong gagawin di ba? Still, ang pangangalaga, dahil yan ang isa sa imahe ng Diyos tama? Yung mga laga. Pangalagaan, ingatan yung mga bagay na nilikha ng ating Panginoon Diyos. So, punta tayo sa topic. Gusto kong i-share yung bagay na ito, yung millennium is not yet a perfect kingdom. Iano muna natin yung stop muna tayo sa dati kong message, pero itutuloy-tuloy natin din yun, pagdating ng susunod pa. So, sumagi sa isip ko kasi itong millennium, dahil sa kaisipan natin nung una, pag sinabing pagkahari ni Kristo, ito ay millennium, ibig sabihin nasa isip natin dahil si Kristo naghari o pinagharian ang sangkalupaan, ay perfecto na yung kanyang pinaghaharian, wagaman yung nangangalaga ay perfect, pero yung kanyang pinangangalagaan ay still dinadala sa kasakdalan. Sabi sa amen? Kaya nga sabi doon sa Corinthians chapter 15, kasi nasabi doon na ang huli niyang gagapiin ay yung kaaway, kamatayan. Amen? Na ibig sabihin, marami pang mamamatay sa millennium sa kanyang paghahari. So that is not the perfect kingdom na iniisip natin. Dahil ang perfectong kingdom ay isusurrender din niya sa Ama. Tama? After na magapi ang kamatayan, ay doon niya na isusurrender doon sa Ama. Maging yung kaharian natin, yung paghahari natin, at yung reward na tinanggap natin sa panahon ng 1,000 years na yan, ay ita-turn over natin sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na yung perfect plan na tayo po'y nilikha sa waris at larawan ng Panginoon na upang mangalaga sa lahat ng bawat nilikha na may halaga sa Diyos, ay mananatili po yon. Naintindihan natin? Patuloy tayo nangangalaga. Patuloy po tayo nagmamalasakit sa lahat ng bagay. At hindi naman ibig sabihin na tayo ay nasa eternidad ay nakatunga-ngaya lang tayo, kakain, iinom, at magmamasid ng mga bagay sa paligid natin. Tapos, amen? Sige po, at tingnan natin yung mga palatandaan sa mga bagay na ito para makita natin. Unti-unti lang po dahil napakahaba ng mga bersikulo. Sa panahong ito, nakikita ko na hindi tayo po focus sa mga putol-putol na mensahe. Kasi hindi natin makikita yung pinaka thought ng yung pinaka context ng binabasa natin, dahil ang kasulatan ito, maaaring nangungusap siya
na ang tinutukoy ay ang panahong ito, but later, hindi mo mapapansin, umaatras siya, at pagkatapos pupunta uli sa panahong sa harapan niya. So pag ganon, pero it is the same thought na dapat natin makikita kung ano ang kaisipan ng Biblia. Dapat nasusundan natin yon, di ba? Kasi pag nakita natin, inisip natin, oy, millennium, lahat ay pinagpalala, lahat ay pawang nasa maganda na. Nainisip natin para bagang wala lang mga negatibong bagay, Sabi say amen? So, sa pamamagitan ng kasulatan pa rin, makikita natin kung ano ba talaga ang kondisyon. Ayan, kondisyon. Kondisyon sa millennium na pinaghaharian ng Panginoon ang sanlibutan ito. Naintindihan po natin? So, Revelation 19:11, simulan po natin dito. Revelation 19 verse 11. Ito po yung pagbaba ng hari, Kasama po tayo dito na bumababa. And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. So dito pa lamang sa pagbaba ng ating Panginoong Jesucristo ay mayroong paghatol at mayroon ding pakikibaka. Sabi sa amen? Mayroong babakahin. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns. So kaya nga, kung imaginein natin yung kondisyon ng Panginoon, pag sinabing His eyes were as a flaming fire, yun ay nagbabadya ng galit. Tama? Nag-aapoy yung kanyang mga mata, di ba? And on his head were many crowns. So yun ay autoridad para siya po ay mailabas niya yung hatol sa mga masasama. And he had a name written that no man knew but he himself, and he was clothed with vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. So si Kristo po ang ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay nangungusap sa kanyang bibig. Tama? Sa John chapter 3 verse 32 yata yun to 34. Makikita niyo doon, nangungusap ang Diyos sa bibig niya. And the armies which were in heaven followed him. Sino po yung armies na yan? Walang iba kundi ang bride. Shall we say amen? Upon white horses clothed in fine linen, white and clean. So patuloy ang pagbuhos ng pagpapala. And out of his mouth go with a sharp sword. So you see, may espada. Amen? Tama, tabak. Tabak na matalas. That with it, he should smite the nations. So say amen. Mananakit yung hari ng mga hari. Sabi sa amen? At hindi lamang ito sa kanyang pagbaba. Huwag nating isipin instantly pagbaba niya. Sinaktan niya ang lupa. Then, kapayapaan na. Nakatulad sa eternidad. Hindi po ganon. Hindi po ganon na kagaya ng iniisip natin nung una. So, ganon din na naging nakaisipan ko. Dahil inisip ko na pag nag-rule ng Panginoon,
everything will be okay na. Pero, pinamumuno siya with the rod of iron, napakaraming dapat pang ayusin. O napakaraming dapat pang ituwid, dapat pang itama sa panahon na yan ng kanyang paghahari. Kaya nga ang kanyang paghahari is with a rod of iron, ano? Naisip ba natin yon? Ano bang ibig sabihin ng rod of iron? Ito pala yung idiomatic expression, ano? Sa British. To rule a country, area, group, etc. in a very strict and often cruel way. So, yun pala ang ibig sabihin ng rod of iron. Tapos, gumawa siya ng sentence, a dictator ruled the country with a rod of iron. So, si Kristo pala ay dictator sa panahon na yan. Naintindihan ba ninyo? Kaya lang ang ididikta niya, hindi yung kanyang pansarili, kundi kung ano ang katuwiran na nais pairalin ng Ama. Tama? Shall we say amen? In Israelite culture, the rod was a natural symbol of authority, as the tool used by shepherd to correct and guide his flock. So, timotipo yan sa mga, di ba yung tupa? Ginigiya ng isang shepherd. Moses, in fact, initially carried his rod while tending his sheep, and later it became his symbol or authority over Israelites. Based on Google to, Based on Google. Naniniwala siya sa Bible. Tama? Yan. Purihin ng Panginoon. Nag-quote siya sa Huwag na natin basahin to kasi nag-quote siya ng ng kasulatan na hindi kasama sa six books. Sa kabila. Ito, sa Proverbs na lang. Chapter 13, verse 24. Spare the rod, spoil the child. It's popular saying. It comes from the Bible, where the verse read, he who spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him. So, ang ibig sabihin ng Proverbs 13:24, ang rod ay isang bagay na ginagamit para pandisiplina. Shall we say amen? Pero yung rod na tangan ng Panginoon ay tinatawag pong rod of iron. Kung puro matutuwid na yung nasa milenyo, mga kapatid, ba't kailangan may rod of iron? Naintindihan natin? Dahil una-una, ang maliligtas sa millennium ay yung few men left na binabanggit ni Isaiah. At wala po silang Espiritu Santong namamahay. Shall we say amen? Hindi katulad natin. Dahil ang Panginoon Diyos ay nananahan sa ating mga puso.
Ngayon, ang mabigat yan, ang tendency yan, na kapag itong mga mortal people ay nagkaanak at yung kanilang mga anak ay magkakaanak pa, yan ang magiging problema ngayon. Dahil itong mga humans na nanatili, hahatiin pa kasi yan eh. Isasalang palang Panginoon yan sa sa kahatulan. He will divide the people like a sheep and goat. Paghihiwalayin yun. At ang ititira po doon ay yung mga righteous. Yung mga matutuwid, yun ang ititira. So, para maintindihan ninyo, basa tayo Rod of Iron. Yun ay sa kanyang pagbaba, mga kapatid. Matthew 25, verse 31. Puro diretso ko na lang kasi napakaraming talata, at ang haba ng binabasa. When the Son of Man, sino yung Son of Man na yan? Shall come in His glory. Now, tandaan natin, yung Son of Man na yan, nang nagsasalita si Kristo dito, nang sinabi niyang, when the Son of Man shall come in His glory, tinutukoy niya yung sarili niya bilang Son of Man. Pero sa pagbalik niya, hindi na Son of Man ang taguri sa kanya. Tama. Dahil nasasabi ko ito, dahil karamihan sa mga end-time believer ngayon, inisip nila na may Son of Man ministry pa rin. Tapos na po ang Son of Man ministry dahil matapos ni Kristong mangaral for 3.5 years bilang Son of Man, yun ang tatawagin nating Son of Man ministry. Naintindihan natin? At pagkatapos nun, lumuklok sa kanan ng Ama bilang High Priest. Shall we say amen? And mediator. Based on the order of Melchizedek. Not after the order of Shem. Tama ba? Kumukulog eh. Maganda yung sign niya, kumukulog, kumikidlat. Mga kapatid, signs of thunders yan na paparating. Amen? Shall we say amen? 7 thunders utter their voices. And the Son of Man shall come in His glory. Ano ba yung Son of Man? Ano ba yung glory na kanyang matatanggap? And all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. So ito, hindi na Son of Man ito, kundi King of Kings, Lord of Lords. Tama? Siya upo dito. Throne of His glory. Tama? Tapos na po ang throne of mercy. Sabi sa amen? Kundi dito na at kasama niya tayong maghahari for 1,000 years. Kaya nga may limit eh. 1,000 years lang ang paghahari nyo. Sabi sa amen? 1,000 years lang ang paghahari ni Kristo. Naintindihan natin? Hindi forever yun. Tama. 1,000 years, literally.
Mga kapatid, sinong paghaharian? Yung few men slept. Yung few men slept, yung mga naiwan, hahatiin pa yun from sheep and goat. Diba? I-divide pa sa dalawa yun. Ang magiging problema dito, hindi yung mga natirang buhay, hindi yung mga nalabi. Ang magiging problema dito ay yung magiging descendant nila. Shall we say amen? Yon ang paghaharian natin at ni Kristo with a rod of iron. While yung few men slept, subok na sila eh. Tama. Kaya dinala sila sa walang hanggang buhay. So, babasahin natin. Tuloy-tuloy tayo. And before him shall be... Tingnan nyo Then, ibig sabihin, future. Shall he sit upon the throne of his glory. Ibig sabihin, uupo na siya dito. Tama. Tapos na ito. Hindi na tayo mag-uusap muna dito, Hindi tayo mag-uusap ngayon. So, say amen. Before him shall he gathered all nations. Eto na. Iipunin niya ngayon yung mga bansa. May mga tao natira. Yung few men slept Sabi nga He shall separate them one from another. Ito na, ang separasyon. As a shepherd divided his sheep from the goats. Ngayon, kambing, ba? Ganon. Matigas ang ulo ng kambing Pero yung tupa, pag tinawag mo sa pangalan yan, sumusunod. Sabi sa amen? Sumusunod, nakakaintindi sila sa mga pangalan nila. Kaya, totoo yun My sheep hear my voice and they follow me. Totoo yung sinabi ni Kristo. Tama. Hindi lang sa atin, kundi maging sa mga hayop. Yung mga pangalan sila. Tama. Amen. Pero yung goat, nature niya ay matigas. Matigas ang ulo. And he shall set the sheep on the right hand, but the goats on the left. Then shall the king, si Kristo, say unto them on the right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So elected pala sila, Father Johnson, even from the foundation of the world. Tama. Sabi sa amen? At hindi na mababago yun. May buhay silang walang hanggan. Tama po. Ang magiging problema, ulitin ko, yung magiging anak nila at magiging anak ng anak nila at magmumultiply, kakalatan muli ang mundo. Shall we say amen? Purihin ang Panginoon. At ang sabi niya, Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So nag-iintay ang kaharian na para sa kanila. At ito'y dumating nga, mga kapatid, ito'y ipinasya ng Diyos from the foundation of the world. At ito'y nangyari sa harapan niya, na harapan nila ngayon, na ang Panginoon ay lumuluklok sa kanyang kaharian. For I was hungered, eto ang basihan. Dahil wala silang bautismo ng Espiritu Santo, anong magiging basihan? Yung puso. Amen? Yung nature ng kabutihan nila. Yung pagkatao nila ang babasihan doon. For I was hungered, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Hindi ba mabuti to? Tama. Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. So, mabubuting tao. Tama. Yon ang basihan. Hindi tatanong doon, nagbautismo ka ba sa pangalan ni Jesus? O ikaw ba'y sumampalataya?
sa pangalan ni Jesus. Hindi. Wala lang nga silang idea kung sino si Jesus eh. Sabi sa amen. Ang ano doon dito, ang basihan ng paghatol sa kanila, yung paggawa nila ng mabuti sa kanilang kapwa. Sa 37, then shall the righteous answer him. Ayan, tinawag silang matuwid. Saying, Lord, when we saw with thee an hungered and fed thee, or thirsty, and gave thee drink. Kailan ba yung Panginoon? And when we saw thee stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee, or when we saw with thee sick, or in prison, and came unto thee. Ito na, sumagot ngayon ang Panginoon. And the king shall answer, and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren. Maging yung sa pinakamaliit, pinakamababa, ginawa mo muna lang mabuti. Ang sabi ng Panginoon, ye have done it unto me. Amen? Simpleng mabuting magagawa ng isang tao sa panahon na yan after the great tribulation. Amen? Yung tinutukoy niya dito, yung ito. Nagkaroon ng dakilang kapighatian dito, pero yung pagiging matuwid nila, umiral pa rin yun. So, say amen? Kaya nga magkaduktong yan eh. Pag binasa ninyo yung sinimulan nating basahin, yung when the Son of Man shall come in His glory, pag umatras kayo, yan po papasok ang dakilang kapighatian. So, ituloy ko lang. So, yun. Ito. When shall then the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered and fed thee, or thirsty, and gave thee drink? And when saw we thee a stranger, and gave thee in, and took thee in? When saw we thee a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? So, wala silang idea. Or when we saw thee sick, or in prison, and came unto thee. So, yan. Nag-ulit tayo. And the king shall answer and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these brethren. Tinutukoy niya, mga kapatid, yung mga resurrected doon sa millennium. Resurrected before the millennium. Dahil nagkaroon po ng resurrection dito. Amen? Nagkaroon ng resurrection dyan. Pero ititrace ng Panginoon yung mga ginawa nila doon sa mga kapwa nila, mga kapatid. Ye have done it unto me. So kapag gumawa ka ng bagay na mabuti, maging sa pinaka mababang tao, mga kapatid, ginawa mo yan sa Panginoon. Then shall he say unto them on the left hand, depart from me. Sino yan? Yung mga goats. Amen? Humiwalay kayo, lumayo kayo sa akin. Ye cursed into everlasting fire. Hindi na sila pababayaang mabuhay pa. Amen? Dahil panahon niya ng judgment separation of the sheep and goat. Amen? Papatayin na sila on the spot. Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was hungered, and you gave me no meat. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you took me not in.
naked, and ye clothed me not, sick, and in prison, and ye visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, wala silang idea eh. When saw we thee an hungered, or thirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me. So, say amen? Minsan yung paggawa ng maliit na bagay binabantayan pala yan ng Panginoon. So, say amen? Tinitignan pala yan ng Panginoon, mga kapatid. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. So, nagkaroon ng judgment agad doon. Tama, dito. Bago pumasok dito, mga kapatid, sa paghahari ng Panginoon. Ngayon, dahil katatapos lamang ng judgment doon sa mga bansa, mga kapatid, at tandaan natin, huwag nating isipin na biglaan yan, ano? Hindi yan biglaan. Dahil ito'y utay-utay na isasagawa ng Panginoon. Hindi instantly yan na pag isang upuan, sige, palapitin nyo na dito yung mga yan. Mga kapatid, may mga kaganapan pa po doon na papasok doon hanggang ma-accomplish na pawang mga matutuwid na lamang talaga ang matitira. Shall we say amen? Pero after that, dyan naman papasok ngayon ang magiging problema sa ibabaw ng lupa kapag sila'y nagkaroon na ng mga byproduct. Amen? Kapag nagsimula na namang silang kumalat sa ibabaw ng lupa. So ititipo lang natin sa panahon ni Noah. Merong 8 pinili. Tama. Pero say amen. At walang masyadong naging problema. But later on, habang tumatagal ang panahon, mga kapatid, eto na. Pasok na ang mga ihahanda, mga kapatid, sa hatol ng Panginoon. Ibig sabihin, yung mga pinili, meron pa ngang isa doon na nag-disrespect sa kanyang ama. Di ba? So, say amen? Meron pa. Ibig sabihin, may nature pa rin ng bagay na kailangang alisin ng Diyos sa ibabaw ng lupa. So, say amen? At saan mangyayari yan? Pagdating dito. Dahil merong panlinis. Tama. Merong panlinis. Tandaan ninyo, 2 uri ang kasalanan. Isang kasalanang ikamamatay at kasalanang hindi ikamamatay. Naintindihan natin? So, while nasa physical silang katatayuan, mga kapatid, yung kasalanang hindi ikamamatay, mananatili yan sa kanila. So, say amen? Kasi nasa mortal body sila Tandaan ninyo, wala pong nagpalit ng katawan dito before the eternal age. So, say amen? Wala pong nagpalit ng katawan.
dito sa millennium. Pero before the millennium, maraming napalitan from mortal to immortal. Naintindihan natin? Ha? So kaya ngayon pamagat natin, millennium is not yet a perfect kingdom. Tama. Yung lawgiver, perfect. Sakdal, tama. Ang tanong, yung sinasakupan, not yet perfect. Tama. Kaya nga, the last enemy that he shall destroy is death. Ibig sabihin, marami pang mamamatay sa panahon na yan. Amen? Amen. At dito, sindami ng buhangin sa dagat ang pinuksa ng Panginoon. Yun ang dulo. Tama. Yun ang nasa huli, mga kapatid. Marami kasing bersikulo, mga anak eh. At kailangan natin basahin ng buo ito para maintindihan natin. Pumunta muna tayo dito sa Isaiah 65 verse 17. For behold, I create a new heavens and new earth. Saan ito, Brother Johnson? Pag sinabi yung new heavens and new earth, yan po ay sa eternidad. Di ba? Ilang beses natin tinalakay yan. Eternidad yan. And the former shall not be remembered. So ano yung former na tinutukoy niya? Yung 1,000 years. Ay, makikita nyo. And the former shall not be remembered, nor come into mind. But be ye glad, and rejoice forever, in that which I create. For behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy. And I will rejoice in Jerusalem. Yung New Jerusalem ito, ha? And joy in my people. And the voice of weeping shall be no more heard in her. Wala nang iyakan. Tama. Shall we say amen? Nor the voice of crying. Wala nang iyakan, wala nang pagtangis. Sa New Jerusalem yan. There shall be no more dance an infant of days, nor an old man that hath not filled his days. So wala daw doon bata na isisilang at pagkatapos mamamatay lang. Kailangan daw ang isang bata, sabi dito, pag isinilang, ang pinakamakatandang taon niya ay 100 taon at hanggang 1,000 at higit pa. Tingnan nyo ha. And there shall be no more dance an infant of days. Nor an old man that hath not filled his days. Saan yan? Sa eternidad. Naintindihan natin? Ito na. For the child shall die 100 years. But the sinner being 100 years old shall be accursed. So, ang palugit mga kapatid ng isang taong gumagawa o nagpapatuloy sa kasalanan ay 100 taon. Pagbibigyan siyang mabuhay, pagsisihan yung kanyang mga kasalanan. Within 100 years. Amen? Intindihan natin? Ha? At ang tawag sa kanya ay child. Sipin mo, 100 years ang edad, child ang tawag, ano? Tignan nyo. For the child shall die 100 years. Shall we say amen? Intindihan natin? But the sinner being 100 years old, ito yun, yung pinuksa, shall be accursed.
Hindi karapat-dapat pumasok sa eternidad ang ibig sabihin. Tama? Amen? Sasalain pa rin sila sa millennium. And that is with the rod of iron. Meaning, ididisiplina muna sila. Sabi sa amen? At ito po, mga kapatid, and they shall build houses hanggang eternidad ito, tatagos ito. Dahil, bakit kailangan ng bahay, mga kapatid? Kasi may mga mortal bodies doon eh. Tama. Ikaw, magbabahay ka pa ba sa panahon na yan? Hindi ka nga tinatablan ng sakit at karamdaman eh. Glorified body ka na eh. Sabi sa amen? Pero ito ay prior doon sa mga mortal. Tingnan nyo. And they shall build houses and inhabit them. And they shall plant vineyard and eat the fruit of them. They shall not build and another inhabit. So, hindi uso ito. Yung mga land grabber, ano? They shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat. Minsan, magtanim ka dyan. Malingat ka lang, wala na yung bunga. Sabi sa amen. For as the days of a tree are the days of my people. So, ibabalik yun. Yung trees in the garden, mga kapatid, malaya kayong kakain dyan. Sabi sa amen. For as the days of the tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. So, magtatrabaho pa ba? Kababasa ko lang eh. Di ba? Sabi sa amen. Tayo po'y tagapangalaga sa panahon na yan. At ano pa? Tagapag-ingat sa mga mortals at sa bawat nilikha ng Panginoon Diyos. Kasi yung mga kahayupan, hindi naman maubos siya sa pagliliglig ng Panginoon. Mananatiling may mabubuhay dyan. Just like in the times of Noah, di ba? Amen? Hindi niya uubusin yan lahat na walang magre-reproduce na pating, walang magre-reproduce na elepante. Hindi niya gagawin yun. Sabi si amen? So, kundi patuloy ang buhay, mga kapatid. Kaya lang, iba na ang climate doon. Iba na ang panahon doon. Hindi na yung naiinitan, giniginaw, kundi balancing klima para sa mga nabubuhay sa panahon na yun. Ano? Amen? Pero, still, yung rod of iron, hawak ng hari. Shall we say amen? Hindi mawawala yun. Maliban na tumagos tayo sa eternidad. Praise the Lord. They shall not labor in vain, nor bring forth for trouble, for they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them. Yung offspring, yung iba. Pero may offspring na lilitaw talaga na may attributes na talagang gagawa ng kasamaan. Naintindihan natin? At sila yon, pagbibigyan sila 100 years para baguhin ang kanilang mga buhay. Pero kapag hindi, mga kapatid, yung 100 years na yun na pinakabata, agad papatayin nyo ng Panginoon. And it shall come to pass that before they call, I will answer. Yung mga righteous to. And while they are yet speaking, I will hear. Ano pa? Sa mga hayop naman, ito. And the wolf and the lamb shall feed together. Sige nga, pagsamahin mo yung wolf at yung lamb, hindi ba magkakainan yan? Lugi yung lamb. Tama? Tapos, amen? Lugi siya. And the lion shall eat straw like a bullock. So, iba na ang pagkain ng leon. Amen? Ibig sabihin, binago na yung kanyang, yung design ng kanyang katawan. Yung kanyang ngipin, mga kapatid. Na dati, lumalapa yon, mga kapatid. Babaguhin na. Dahil ang kakainin na niya ay straw. Yung mga damo. Shall we say amen? Like the bull.
The bullock, gaya ng baka. Kita niyo yung baka pag umunguya, di ba? Ganun lang, simple lang, di ba? Ang bagal. Amen? Pero pag yun liyon, pansinin mo, kapag kumain yun, talagang lapa yun. Sabi si Amen, lapa. Pero dito mga kapatid, the lion shall eat straw like the bullock, and thus shall be the serpent's meat. So yun, yung mga lumilipad na ganon, yun ang kinakain ng serpente. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, said the Lord. Amen. Hindi sila maaano sa holy mountain of God. Ano ba yung holy mountain? Zion. That is the headquarter of the king. Tama? Sabi si Amen? Ang problema yun nasa malalayo. Mamaya babasahin natin. Ang problema yun nasa malalayo. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. Hindi niya sinabing in all the places in the new heavens and new earth. Hindi niya sinabing ganon. Tama ba? Specific yung kanyang tinukoy dito. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. That is the Mount Zion. At ang Mount Zion, nandun ang headquarter, New Jerusalem, yung hari doon sa Jerusalem. Nandun siya, inang headquarter. Mga kapatid. At tandaan po ninyo, sa millennium, hindi pa ito yung New Jerusalem. Tama. Naintindihan natin. Kaya dito, ano kailangan dito, mga kapatid? Kaya nga pinireserve ang templo eh. May templo pa dyan. Naniwala kayo? Kaya nga pinireserve ang templo dito eh. Ipinaglalaban nga ng dalawang propeta yan eh. Ha? Tama, sabi nga ng kasulatan eh, leave out yung temple, pabayaan nyo lang siya. Ito, mga kapatid. And outside the temple, ito iningatan, yung temple iningatan. Pero outside the temple, ibinigay sa mga hintil. Tama? Amen. So, pinireserba ang templo. Bakit? Kasi, magagamit dito yan. Bagamat ninuklukan ng Antikristo. Kasi kung hindi kailangan ng templo, mamamali ang 70th week of Daniel. Kasi sabi dito, yung anim na purpose, and to seal up the 70 weeks are determined upon thy people, Daniel 9:24. 70 weeks are determined, 490 years are determined upon thy people, Israel, and upon thy holy city, Jerusalem, to finish transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliations for iniquity. Pero hindi ibig sabihin dito, punta muna tayo to make an end of sin. Hindi ibig sabihin na yung kanilang magiging mga anak at anak ng kanilang mga anak ay hindi nagagawa ng kasalanan. Naintindihan natin? Kasi hindi totally nagtapos sa 70th week of Daniel ang kasalanan. Tama! Kasi sa millennium kaya nga with the rod of iron ang pamumuno niya kasama tayo doon. Dahil may matitigas ang ulo talaga doon. Intindihan natin? Amen. Kaya nga hari Tama. Kailangan ng hari. Ano bang trabaho ng hari sa natural? Hindi ba? Ano bang trabaho ng hari sa natural? Magdisiplina. To make an end of sins and to make reconciliation for iniquity. Hindi rin totally matatapos dyan. Dahil pagdating sa millennium, meron pang matitigas talaga. And to bring in everlasting righteousness. Patuloy yun. Pairalin sa mga matutuwid. And
to seal up the vision and prophecy. Yan. Ibig sabihin, to seal up ay magkakaroon ng katuparan. Magkakaroon ng kaganapan. To seal up the vision and prophecy. Yung mga hula, yung mga propesya, magkakam to pass. Patututuhanan yon. Amen? To seal up the vision and prophecy. And to anoint the most holy. Anointing the most holy, hindi ibig sabihin si Kristo yan. Naintindihan natin? Pag sinabing anointing the most holy, is anointing the holy place. Ano yon? Yung literal temple, yun ang holy place. Tama? Bakit kailangan i-anoint ang holy place? Eh, dito yan eh. Tama? Dito pa lamang anointed na si Kristo eh. Tama ba? Ha? Sa River Jordan pa lang anointed na siya. Mga kapatid. Kaya yon, anointing the most holy place ang ibig sabihin. Purihin ang Panginoon. Ayan. So, tuloy tayo. Ito. Huwag muna sa Sekaria, no? O, dito na lang sa Sekaria. Kaya lang, medyo madugo dito. Sekaria 14 verse 1. Behold, the day of the Lord cometh. Ito na. Yung hari ng mga hari. Ha? And thy spoil shall be divided in the midst of thee. Tingnan natin kung saan bahagi ito. For I will gather all nations against Jerusalem to battle. So, dito yan. Yes. Amen? Sa Great Tribulation period. Amen? Sino ba ang kaaway ni Israel dyan? Sama mo na ang communism. Isama mo na yung 10 horns. Isama mo na ang Amerika dito sa panahon na to. For I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken and the house repulled. Sino baga mananalo sa kanila, di ba? And the woman ravished, and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city. May mga labi nga di ba? At merong itinago May mga lumaban, pero hindi ganun yon. Hindi basta-basta yan. Isipin mo, nagsimula ang bakbakan dito sa middle of the week. Nagsimula ng patay ng 2 propeta, at tumakbo pa, humaba pa hanggang dito yon. Mga kapatid. Kaya nga ang pagdigma nila laban doon sa 10 horns at doon sa Amerika, mga kapatid. Hindi basta-basta nagpatumba sa kanila yon. Ha? Kaya dito matinding bakbakan dito. Sa panahon ng dakilang kapaghatian. Ha? The residue of the people shall not be cut off. So, ibig sabihin, may matitira from the city. Then shall the Lord go forth and fight against those nations as when he fought in the day of the battle. So, hindi pa po ito yung wrath of God, ha? Nandun pa siya. Amen? Ha? Kasi dito sa middle of the week, di ba, nagkikipagbaka si Michael, di ba? Tama? Si Michael ang ginagamit niya sa middle of the week. Si Kristo nasa wedding supper. Dito siya bababa para pumuksa dito. Then shall the Lord go forth and fight against those nations as when he fought in the day of battle. And his feet shall stand in that day upon Mount of Olives. So you see, tama, di ba? Si Michael,
Tama? Nabasa niyo ba ninyo Revelation chapter 14, in verse 1? His feet shall stand in that day upon Mount of Olives, which is before Jerusalem, on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof, toward the east and toward the west. So sa Tagalog, ang bundok ng mga olibo ay mahahati sa gitna niya, sa dakong silangan at sa dakong kalunuran, at magiging totoong malaking libis. Sipin mo yan, yung lupa mahati, di ba? Yung bundok mahati. Imagine ninyo yan. Anong purpose ng bundok ay hatiin, di ba? Tama ba? At ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan, at ang kalahati ay sa dakong timugan. So, ganon mga kapatid. Imagine na lang ninyo kung ano yon. At kayo magsisitakas sa libis ng aking mga bundok. Ito ngayon yung iskapo nila, no? Ng woman, di ba? Amen? Sino yun? Yung mga hindi lumalaban, takas sila. Tama? Amen? Woman. Revelation 12. Katoy magsisitakas sa libis ng aking mga bundok, sapagkat ang libis ng mga bundok ay magsisiabot hanggang sa Asel. Oo, kayo magsisitakas, gaya ng kayo tumakas mula sa lindol ng mga kaarawan ni Uzias na hari sa Juda. Ayun, nangyari na pala yan sa panahon ni Uzias. At ang lahat na banal na kasama niya. At ang Panginoon kung Diyos ay darating. Ayun. At ang lahat ng mga banal na kasama niya. Ito yung bumababa. Darating, di ba? Parating pa lang, di ba? Tama. Parating pa lang. And it shall come to pass in that day that the light shall not be clear, nor dark. Sa Tagalog, mangyayari sa araw na yon ay hindi magkakaroon ng liwanag, at ang mga nagniningning ay uurong. So, merong suspense, ano? Amen? Yung pagparito ng Panginoon, merong suspense, nagdidilim. Ngunit magiging isang araw na kilala sa Panginoon. Ibig sabihin, magliliwanag. Tama? Hindi araw at hindi gabi. Ngunit mangyayari na sa gabi ay magliliwanag. Kaya nga, may suspense eh. Pagparito niya. Tama? Sabi sa amen? At mangyayari sa araw na iyon na ang buhay na tubig ay magsisibalong mula sa Jerusalem. Eto na. Bababa na yung hari. Sabi sa amen? Kalahati niyon ay sa dakong dagat silangan, at kalahati niyon sa dakong dagat kalunuran, sa tag-init at sa tag-ginaw mangyayari. At ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Nakita natin yung kwento, di ba? Sabi nila, wala makakapagduktong daw niyan eh. Pero pinagduduktong ng Panginoon yan. Hindi siya maglalagay na isang bagay na hindi natin mauunawaan. Tama ba? Nakadetalye eh. Mga kapatid, kailangan pag nagbasa ka nito, isipin mo, anong tagpo yun? Anong tagpo yun? Dito ba? Dito yan? O dito? Kailangan may wisdom kang ganon. May tawag sila doon eh. Yung mga end time, may tawag doon eh. Pero nakalimutan ko yung terminology kasi ang kailangan lang ay realidad, ano? And the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and His name one. Tama. Bakit Johnson? His name one. Kasi pinairal na dito yung one pure language. Tama, lalo na sa pangalan. Sabi sa amen? Pagdating sa pangalan, kailangan may meaning. All the land shall be turned
Sa Tagalog, ang buong lupain ay magiging gaya ng Araba. Magiging plain. Sa English, and the land shall be turned as a plain. From Jeba to Remote, south of Jerusalem. Epekto yun ng ng gera, at epekto ito ng pagbaba ng Panginoon. Sabi sa amen. It shall be lifted up and inhabited in her place, from Benjamin's gate unto the place of the first gate, unto the corner gate, and from the tower of Hananeel unto the king's wines presses. So may mga bagay na pinireserba ang Panginoon. Tama? Sabi sa amen? Nandun pa yung mga gates And men shall dwell in it, and there shall be no more utter destruction, but Jerusalem shall be safely inhabited. Shall we say amen? Tandaan natin, ang Jerusalem lang ang binabanggit dito, Amen? Hindi sinabing the whole world shall be safely inhabited. Hindi. Jerusalem lang. Tama. Kasi sa paghahari niya, kung safely na lahat, sana sasabihin dito, all the earth will be safely to be inhabited. Tama? Jerusalem lamang. Kasi yan ang headquarter. And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Patuloy po ang kanyang paghatol, doon sa mga bansang lumaban. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung judgment of the sheep and goat, hindi instantly yon. Dahil ito, papapansin po ninyo, And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Sino yun? Yung mga bansang lumaban. Tama ba? Yung lumupig sa kanila. Saan yun? Sa panahon dito? Naintindihan natin? Dito. This shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongues shall consume away in their mouth. Yan. Matutunaw. Ang kanilang mga dila ay matutunaw sa kanilang bibig. Kanilang mga mata ay matutunaw sa kanilang mga ukit. Yan ang pagkakatagalog. So, ibig sabihin, kakaiba ito. Tama? Amen? Sapagkat bumaba ang hari. Tama? Para humatol sa lupa. Halos magkasabay ito sa parable of the sheep and goat. It shall come to pass in that day that great tumult from the Lord. Sa pagkakatagalog, malaking kaingay sa gitna nila mula sa Panginoon. Magkakaroon ng malaking kaingay sa gitna nila na mula sa Panginoon. At hahawak ang bawat isa sa kanila sa kamay ng kanilang kapwa, at ang kamay niya ay mabubuhat laban sa kamay ng kanyang kapwa. And it shall come to pass, sa pagkaka-Ingles, in that day, that great tumult from the Lord shall be among them, and they shall lay hold everyone
on the hand of his neighbor, and his hand shall rise up against the hand, against his neighbor. Tuloy lang natin. At ang Juda ay makikipaglaban sa Jerusalem. Ibig sabihin, makikipaglaban sa kaaway. Habang lumalaban itong Jerusalem. At ang kayamanan ng lahat ng bansa sa palibot ay mapipisan, ginto at pilak, kasuotan na totoong sagana. So, ganong kayaman yung palibot niya, mga kapatid. Ganong kayaman. Naintindihan po natin? Ang Saudi lang, mga kapatid, napakayamang bansa niyan, di ba? Napakayamang bansa niyan. At magiging gayon ang salot sa kabayo, mula sa kamelyo at sa asno, at sa lahat ng hayop na naroon sa mga kamelyong yaon, kapamentong yaon, na gaya ng salot na ito. At mangyayari na bawat maiwan sa lahat ng bansa na naparoon laban sa Jerusalem ay aahon taon-taon. So ito na, mga kapatid. So yung judgment niya, binasa natin na una, no? Ito na. Ito na ang kobenante. At mangyayari na bawat maiwan na bansa, maiwan sa lahat ng bansa na naparoon laban sa Jerusalem, ay yung mga natirang buhay sa bawat bansa, ang tinutukoy, ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari. Diba? Tama. Taon-taon, dire-record ng Panginoon yon para alalahanin. Alalahanin ng hari. Upang ipangilin ang kapistahan ng mga balag. Sa pagkaka-Ingles, shall go up from year to year to worship the King, the Lord of hosts, and to keep the Feast of Tabernacles. Yung Feast of Tabernacles, mga kapatid, yung kung paano sila nilabas sa Ehipto, yung tabernakulo na yun, still may mga alay at handog. Taon-taon yung pinapairal doon sa mga bansa. Amen? Napupunta doon, magbibigay sila ng tribute sa hari ng mga hari. Sasamba sila kay Kristo bilang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Naintindihan natin? It shall be that whoso will not come up, all the families of the earth, tinutukoy na, buong mundo na, yung mga hindi sasamba, unto Jerusalem, to worship the King, the Lord of hosts, even upon them shall be no rain. So alam na ninyo, kapag walang ulan, hindi ba? Walang ani. Wala kang pampaligo. Now say amen. Mabuti may ulan. Pandiligya sa mga halaman. Tama? And if the family of Egypt go not up, and come not, that have no rain, there shall be a plague. So mauulit sa panahon ni Moises, wherewith the Lord will smite the heathen that come not up to keep the Feast of Tabernacles. Mga kapatid, dati nagseselebra ng Feast of Tabernacles, mga Hudyo lang. Pero ngayon, sinama ang mga hintil. Diba? Ang mga bansa, para alalahanin ang ginawa ng Panginoon doon sa Ehipto.
This shall be the punishment of Egypt, and the punishment of all nations that come not up to keep the Feast of Tabernacles. In that day, there shall be upon the bells of the horses holiness unto the Lord. And the post in the Lord's house shall be like the bowls before the altar. Sa Tagalog, sa araw na yon, magkakaroon ng mga kampanilya ng mga kabayo. Yung mga bells. Kaingayan yun. Kaingayan. Nagseselebra ang Panginoon. Tama. Kabanalan sa Panginoon. So, yun ang ibig sabihin. At ang mga palayok sa bahay ng Panginoon ay magiging gaya ng mga tasa sa harap ng dambana. So, ibig sabihin, sa harap ng altar, bubuhos ang mga pagpapala. Bubuhos ang mga ginto, ang mga pilak. Tama ba? So, yung dating palayok, makukonvert saan? Into bowls, into a vessels. Golden vessel ang ibig sabihin, mga kapatid. Oo, bawat palayok sa Jerusalem at sa Huda ay aariing banal sa Panginoon. Nagaghahain ay magsisiparoon at magsisikuhan niyon, at ang magpapakulo roon at sa araw na iyon ay hindi na magkakaroon pa ng kananiyo sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo. May bahay pa eh. May templo pa. Tama. During millennium. Madami pang sinasabi diyan, mga kapatid. Pero alas 2 na, no? Pero pagdating dito, sama, ang tanong kasi, ano pa ang halaga ng literal temple? Tama. At pagdating dito, ano sabi? 3:21. Revelation 21 verse 22. Sa eternity to. And I saw no temple therein. Templo pa? Wala na, di ba? Sabi sa amen? Kailangan makilala natin, malaman natin yung binabasa natin sa anong panahon ito. Baka mamaya sabihin natin, contradiction yan, wala ka ng templo. Hindi po. Revelation 21:22, ito po ay nasa eternidad. Sabi sa amen? I saw no temple therein, for the Lord God and the Lamb are the temple of it. Sabi sa amen? Ang Lamb ay siyang templo. At ano naman tayo? Him that overcometh, Revelation 3:12, him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. Si Kristo ang templo, tayo ay ano? Pillar. So still position natin pillar. Tama, bahagi pa rin ng templo. Hindi tayo bahagi ng kabuuan ng New Jerusalem. Ibig sabihin yung ranking natin makakaiba bilang bride of Christ. Tama? Sabi sa amen?
So sa kanan, napakarami nga, sabi ko sa inyo mga kapatid, wala pa tayo sa 1:8. Dahil nung tinignan ko ito, yung mga talatang binuksan ni Brother Jackson, hindi naman niya napaliwanag lahat yon. Kaya nag-isip ako na dito lang, tama na yan. Pero nung habang binabasa ko yung mga talata, doon ko nakikita mga kapatid, doon ko nakikita, kasi may pumapasok ng mga question eh. Kaya sabi ko, hindi naman natin pwede matanggihan ito. Dahil ito ang kasulatan. Tama? Sabi sa amen? Ha? Kaya sa susunod mga kapatid, lalong magliliwanag ito. So yung pamagat nito ay ito. Millennium is not yet a perfect kingdom. So say praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po. Tayo aawit muli sa Panginoon. Salamat sa Kanya.